Sa ngala ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Minamahal ko mga kapatid, tayo ngayon ay nasa panahon ng Adbyento at alam natin na dalawang bahagi mayroon ang Adbyento. Ang una ay simula ngayon hanggang December 16 na mga pagbasa dito ay para sa katapusan ng daigdig o ng ating buhay. Ang ikalawang bahagi ay pasimula sa December 17 hanggang December 24. Ito'y paghahanda sa pagdating ng ating mananako sa pamagitan ng kanyang pagkabuhay o kapanganakan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Mateo. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, winigan ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ano ang nangyari sa kapanahunan ni Noe, ay gayon din ang mangyayari sa pagparito ng Anak ng Tao. Noong mga araw na yun, bago nagkagunaw, ang mga tao ay nagkakainan, nag-iinuman, nag-aasawa at pinag-aasawa, hanggang sa araw na si Noe ay pumasok sa arka at wala silang nababatid hanggang sa pagdating ng baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagparito ng Anak ng Tao. Kumbaga gayon, ang dalawang taong nasa bukid, ang isa ay kukunin at ang isa ay matitira. Sa dalawang babaeng gumigiling, ang isa ay kukunin at ang isa ay matitira. Kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi niyo nalalaman ang araw ng pagdating ng inyong Panginoon. Tantuin ninyo mabuti na kung alam lamang ng Ama ng Sambahayan kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya ay magbabantay at hindi niya pababayaang looban ang kanyang bahay. Kaya magsipaghanda kayo, sapagkat sa oras na hindi ninyo inaakala ay darating ang Anak ng Tao. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, June 30, 1974, mayroong halos 100 kabataan ang naroon at nagsasayawan sa isang bulwagan. Nang bigla na lamang mapuno ang lugar na yon ng usok at apoy. At dito nagsimulang nagsigawan, nagpilitang lumabas sa isang pintuan. At pagkatapos ng pangyayari, 24 sa kanila ang namatay at halos lahat ay nasaktan. Noong March 18, 1996, 11:35 ng gabi, sa Ozone Disco Bar sa Quezon City, sa Pilipinas. Ang daming nagsasayawan, punong-puno yung bar na yun. Nag-iinuman, nagkakasayahan. Nang bigla ring mapuno ng apoy at usok ang bulwagan. At pagkaraan ng lahat, 164 ang patay. At sinasabi nila na ito ang pinaka-worst na sunog sa Philippine history at 10th worst fire sa nightclub sa buong mundo. Ito lamang 2nd of November 2022 sa South Korea, yung Halloween party nila sa daan ay nagkaroon ng tragedy at 151 ang namatay at ang daming nasugatan. Minamahal ko mga kapatid, sa lahat ng pangyayari nito ay mayroong mga babala at warning
bago naganap ang tragedy. Sinasabi nga ng mayor ng Port Chester, yung leader ng band na tumutugtog doon sa nagsasayaw ang 100 mga kabataan, nang napunuan na niya na may unti-unting umuusok doon sa stage, ay nagbigay na siya ng babala na maglabasan na kayo sapagkat mayroong usok na lumalabas. Subalit hindi nila siya pinakinggan. Sa halip ipinagpatuloy nila ang kanilang gawain, ang kanilang pagsasayaw, ang kanilang kasiyahan. Ganon din ang nangyari doon sa Ozone Disco Bar. Marami na ang taong nagsasabi na maglabasan sapagkat mayroong mga pangyayari na nakikita nila na siya magiging dahilan ng tragedy. Ganon din yung nangyari sa South Korea. Ang dami sana mga Pilipino ang pupunta doon. Subalit na nakita nila na napakarami at siksika ng mga tao at nagbibigay ng warning na punong-puno na ang daan. Kaya't sila ay umalis. Yung iba ay hindi nila ginawang umalis. Sa halip, ayaw nilang pakinggan yung mga babalang yun. Kaya't marami sa kanila ang namatay. Marami sa kanila ang nasaktan. Minamahal ko mga kapatid, para sa iba ay huli na ang lahat. Para pakinggan nila yung mga babala o warning na yun. Sa ating kapanahunan ngayon sa Banal na Ebanghelyo, sa ating pagsisimula ng Adbyento, na sinasabi ko kanina, ang lahat ng pagbasa ay sa katapusan ng mundo, sa katapusan ng ating buhay. At sa Banal na Ebanghelyo ay mayroong 2 warning o babala na ibinibigay sa atin upang tayo ay maghanda sa katapusan ng ating buhay. Ang unang babala ay sinasabi dito, nung kapanahunan ni Noe. At dito sinasabi na ang katapusan ng daigdig o last judgment ay katulad ng baha nung panahon ni Noe na dumating na lamang na bigla at ang lahat ay nagkamatay. Maliban na lamang doon sa mga nakasakay sa arka ni Noe. At gayon din sa Banal na Ebanghelyo ay nagbibigay ang babala ng ating Panginoon. Sinasabi niya, magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang araw ng pagdating ng Panginoon. Maghanda kayo sapagkat sa oras na hindi niyo inaakala ay darating ang Anak ng Tao. Minamahal ko mga kapatid, ito ang hinihingi sa atin na bigyan natin sa panahong ito. Kung yung kapanahunan ni Noah o ni Noe, ito ay tanda, ang dahilan ay yung kasalanan ng mga tao. Kasalanan na dapat silang parusahan. Sa panahon natin ngayon, ito hindi nangangahulugan na ito'y kaparusahan sa katapusan ng ating buhay. Subalit makikita natin, yung babal nangyayari sa panahon ni Noe at panahon natin ngayon ay halos pareho. Napakaliwanag sa Banal na Ebanghelyo ngayon. Noong panahon ni Noe, ang sinasabi nila, yung mga tao ay nagiinuman, nagkakainan, nag-aasawa at pinag-aasawa. At itong dahilan kung bakit sila naging abala sa kanilang mundo, sa kanilang buhay, na pang sarili lamang at walang interes sa ibang tao at lalong higit walang interes sa pagsamba at pakikinig sa Diyos. Sa panahon na natin ngayon, ay ganito rin ang nangyayari. Sapagkat normal lamang sa panahon natin, nagiinuman, nagkakainan, nag-aasawa at pinag-aasawa. Kahit masasabi natin ang mga tao ngayon ay punong-puno rin o abalang-abala sa kanilang gawain. At masasabi nila na sila ay wala ring panahon sa pagsamba sa ating Panginoon. Minamahal kong mga kapatid, sa mga pagbasa ngayon ay naririto lahat ang babala sa atin sa kapanahunan natin ngayon. Upang tayo ay huwag makatulog, tayo ay huwag maidlip, o kaya tayo huwag tamarin.
Baka tayo ay abutan o huli na sa atin ang lahat para sa ating pagbabago. Kaya sinasabi nga ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, chapter 13, verse 12, panahon na tayo o panahon na upang tayo ay gumising sa ating pagkakatulog. Minamahal ko mga kapatid, ito ay napaka-importanting panawagan sa ating kapanahunan ngayon. Sapagkat marami na sa atin o marami na sa mga tao ang nagbibingi-bingihan sa tawag ng Diyos. Marami na ang ayaw magpaabala sa kanilang mga gawain. Ayaw na nilang mapagsabihan. Ayaw na nilang maimbita upang sa ganon ay magkaroon sila ng buhay, magkaroon sila ng panahon sa kanilang espiritual na pamumuhay. Kung tatanungin natin, minamahal ko mga kapatid, yung mga tao na hindi nagsisimba at nagdarasal, ano ang kalimitan nilang sinasabing reason bakit ito ay hindi nila mapagbigyan? Kalimitan na sinasabi nila, ako ay busy, ako ay abalang-abala, marami akong ginagawa. Ako ay may mga lakad na importante. Ako ay may pupuntahang mga pagdiriwang o mga party. Minamahal ko mga kapatid, kung titignan natin, ang mga taong ito ay may panahon para manood ng TV. Mayroon silang panahon para manood ng mga sine. Teleserye na halos ay gabing-gabi na ay patuloy pa rin silang nanonood. Pero para sa kanila, wala silang panahon para sa pagsamba, pagdarasal sa ating Panginoon. Tingnan ninyo sila kung anong kalang ginagawa kalimitan. Naroon sila sa kanilang mga telephone. Sila ay nasa social media. At kalimitan ang panahon ito na dati ay wala. Ito'y panahon ng kanilang panalangin. Panahon ng pagsamba nila sa Diyos. Subalit nang dumating ang lahat ng kaabalahang ito, na wala yung panahon yon para sa ating Panginoon. Tanungin natin yung mga tao na iniimbita para sa mga seminar, espiritual at lalong higit yung kanilang pakikipag-ugnayan sa kanilang kapwa, sa kanilang pamilya at sa ating Diyos. Tanungin natin kung bakit sila hindi pupunta o ayaw umaten. Ganon din na abalang-abala sila. Wala silang panahon. At lalong nakakalungkot, minamahal ko mga kapatid, ang dami ko nang napakinggan sa aking invitation para umattend ng mga seminar. Napakasakit pakinggan ang pananalitang, mapagkwakwartahan ba yan? Ito'y nangangahulugan na ang mas mahalaga sa kanila ay material na bagay, kayamanan, at ang lahat ng ito'y pinagpapalit nila sa tunay na kaligayahan, sa tunay na kaligtasan sa ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, sa unang linggo ito ng Adbyento, sa warning na babala na ibinibigay sa atin, sana tayo ay tumugon. Kung tayo man ay nagkukulang sa ating relasyon sa ating Panginoon, kung tayo man ay nalalayo sa ating Panginoon, sana ay magbalik loob tayo sa Kanya. Sana pakinggan natin ang unang pagbasa, ang paanyaya na Isaiah, chapter 2 verse 3, na nagsasabi, umahon tayo sa bahay sa bundok ng Panginoon upang malaman natin ang Kanyang daan at tayo makalakad sa Kanyang mga landas. Ito ang tunay na paghahanda. Paghahanda upang tayo ay makaharap sa huling sandali sa harap ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat tayong lahat sa katapusan ng ating buhay, tayo magsusulit sa ating Panginoon at dapat lamang na tayo nakahanda. Nakahanda, hindi tayo takot, kundi ang paghahandang ito ay dapat punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng kaligayahan. Minamahal ko mga kapatid, totoo nga, maghanda tayo. Sapagkat sa oras na hindi natin inaakala, darating ang anak ng tao.
Sumayin niyo, Panginoon. At sumainyo rin. Minamahal ko mga kapatid, napakahalaga na sana sa pagsimula pa lamang ng panahon ng Adbyento ay naghahanda na tayo upang pagdating ng ating mananako. Ito ba ay sa katapusan ng ating buhay? Ito ba sa pagdating sa ating buhay ngayong Pasko ito? Tayo ay laging handa. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo ng payapa. Salamat sa Diyos.